Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre, lahat ng isang tinakpan, siyawin iyo at siya'y pagdangal magpakailanman. Puri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit ng Diyos, sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng isang tinakpan. Magsiyawin kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na tayo natitipon sa banal na misa, ang banal na Eucharistia, nagbibigay sa atin na mapagpalang pag-aaruga ng Diyos at paggabay sa magandang buhay at pamumuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Buhay pagpapala ang ibig nating makamit upang ang lahat ng pagkalinga at ang pagtugon sa ating mga pangailangan. Ngayon tayo dudulog sa Diyos upang pagtibayin din ang ating pananampalataya sa kabila ng maraming pagsubok ng buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob ng lalong dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, parang wala akong batingaw na umaalingaw o pumpyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang magayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat nalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan,
ipamimigay man ang lahat kung ari-arian at iaalay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala man akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiga at magandang loob, hindi manananghili, magpupuri, nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ay kanituwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at matiga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang nagpapahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang nagsasalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala din ang ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw, malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala natin sa ating Diyos. Ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipinagkaloob mo namang makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang makakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista
na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Hang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maigli lang ating mabuting balita at maganda ang pagdaloy ng pagkakakwento nito para nag-iiwan ito ng mga katanungan. Pero bang pagsisisi sa mga bagay na nakaraan itong ating mabuting balita? Meron bang dapat na ayusin sa buhay pananampalataya ng tao na siyang minamarapat ng Diyos na mangyari? Oo, at ang mga bagay nito ang ating bibigyan ng daan sa ating mabuting balita. Alam po ba niyo ang pananampalataya nagbibigay ito ng kahulugan sa buhay natin? Kung ano ang dapat nating maging disposisyon o katatayuan, ano ang dapat na maging kalakaran natin sa buhay, ang magandang pakikitungo natin sa ating kapwa, kung ano yung pagdilingkuran na gaganapin natin. Siyempre, ang higit sa lahat, ang gawain ba natin ay tunay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Konting backgrounder itong ating mabuting balita aking binanggit sapagkat nagsisisi nga ba o kaya dapat sana nagawa na nung una pero hindi nagawa. Halimbawa, binabanggit dito si Juan Bautista, imbis na ang mga tao ay makinig at upang sundin ang mga tagubili ni Juan Bautista na siya ay nagpapahayag magbagong buhay at sa mabuting balita, sumampalataya, pagbabagong buhay, ang kanyang binabandera noong siya ay nangangaral sa kanyang mga kababayan. Pero sa kabila ng kanyang mga pangaral, tanong, nakinig ba sila? Tumalima ba sila sa mga pahayag ni Juan Bautista? O na marami pang silang mga katanungan laban kay Juan Bautista o kaya'y ayaw sumunod o kaya'y marami silang mga dahilan na ang kanyang mga salita ay pinawawalang bisa nila. Binanggit na naman dito ang anak ng tao at inahalin tuloy dito sa ating Panginoong Jesucristo. Nung si Kristo ba'y nabubuhay pa at nangaral sa mga tao, meron ba kayong mga pandinig para umunawa? Meron ba kayong pagsunod sa kanyang mga iniaatas o kaya inatagubilin? Naging makahulugan ba ang salita at gawa ni Kristo nung siya nabubuhay pa? O marami kayo sinasabi laban sa kanya kaysa siya ay pumapanig sa mga publikano, kaysa siya ay kasama ng mga tao sa inuman, kainan, upang sa gayon, hindi nagiging pakapaki-pakinabang ang mga buhay ng mga dakilang tao, lalong-lalo na hindi naging kapaki-pakinabang ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo upang dapat sana'y sila'y magkisisi at ituwid nila ang mali nilang dandasan sa buhay o kaya dapat sana ay magkaroon sila ng magandang buhay sa pagsasalang-alang sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ika nga, nasuli ang pagsisisi pero hindi naman kung talagang minamarapat ng taong iyon na maging maganda na matuwid ang kanyang buhay, sa doon pa man gagawa na siya ng pamamaraan at meron siyang ganitong tapat na disposisyon na upang sabihin ang aking buhay na itinalaga ko sa Diyos mula noong ako'y magkaisip, mula noong akong nagpasya sa aking sarili, ginawa ko na at binigyan ko na ng halaga at kahulugan. Oo, marami ko ng pagkukulang pero hindi pa rin naaalis ang aking pagbabalik loob sa Diyos, ang paghingi ng kapatawaran at inaayos ko palagian kung saan ako nagkamali, kung ano pa ang dapat kong gawin at kung ano pa dapat na magandang inilalandas ng aking buhay. Kaya ito, sa isang matalinghagang pahayag ng ating mabuting balita ayon kay San Lucas, tinututugan namin kayo ng plauta pero hindi kayo sumayaw.
Ibig sabihin, parang winawalang bahala ninyo ang lahat ng bagay na dapat sanay sa lalong ikabubuti ng buhay ninyo. Pero nakinig ba kayo? Umunawa ba kayo? Tumalima ba kayo? O nagpawalang bahala na lamang kayo at pagkatapos magsisisi kayo pero hindi naman huli pagsisisi. Marami pang pagkakataon at marami pang mga bagay para ganapin ang dapat at upang isa katuparan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sasabihin ng mabuting balita, di may nauna na may nahuhuli at may nauna na may nahuhuli. Sapagkat sa pagdinig nila ng salita ng Diyos, ay ito ang nagpabago sa kanila ng landas ng buhay. Nung marinig na mapagnilay ng mabuting balita, mula noon, na sila, naging matino ng tao. Yun ang maganda, hindi po ba? Sa pagtanggap ng mabuting balita, ito magiging simula ng mahaba at pangpalagian at talagang buong buhay na nilalaan ng taong ito. Siya ay nasa panig ng Diyos at wala sa panig ng kadiliman o ng kasamaan. Inulit pa ang ganitong bagay, nanambitan kami ngunit hindi kayo tumangis. Waip kung walang bahala, walang pakialam. Ganito ba buhay natin sa daigdig na ito? Kung noon ay ganito sila, hanggang ngayon ba ganito pa rin tayo sa kabila na marami na tayong natutunan, napakinggang matuwid na pamumuhay na nagiging karanasan na natin. Pasabihin ng ating penso, hindi pa ba kayo natututo? Tulad naman narinig ko, kailangan po bang i-memorize yan? Di ba? Hindi na tayo nagbago. Wala na bang puwang ang pagbabago sapagkat winawalang bahala ninyo ang lahat ng bagay na dapat sanay maging maganda na ang buhay ninyo. Ulit-ulitin ko rin, hindi po huli ang lahat, hindi ba sa tanang buhay natin, narito pa rin tayo at nagbibigay daan pa rin ng Diyos, pinapahalagan pa rin ng Diyos, tinatanggap pa rin na tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga pagkakasala, tayo pa rin ang minamahal ng Diyos. Yun ang maganda dito sa ating pong mabuting balita. Kaya ito ngayon ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Tayo nakikisa sa mga pagtatanghal ng salita at gawa ni Kristo. Pinagdinilayan, binibigyan ng halaga at kahulugan, at upang kung ano man na nagtumimo sa puso isipan natin, mananatili yan. Ito'y magiging mitya sa mga dakila pang bagay na harapin natin sa buhay. May pinanununtunan naman tayo at tayo na nandin, at ito'y pinaninindigan natin sapat alam natin nanggaling sa Diyos sa kanyang pagmamahal, nanggaling sa kapatawaran ng Diyos sapat siya'y mapagpatawad, nanggaling sa Diyos sapagkat ibig niya na matamo natin ang buhay na walang hanggan at pagpapala o sakali mang tayo yao na sa daigdig na ito upang sabihin, yan ang Diyos na kinikilala natin. Oo nga't nababatid niya na talagang tayo'y tumatalikod, tumatakas sa ano pa mga responsibilidad, nagiging makasalanan. Handa pa rin siya magpatawad, handa pa rin siya tumanggap sa atin at hindi nilalaan pa rin natin ang natitira pang buhay sa matuwid na pamumuhay. Ito ang ating papanalangin sa pagdiriwang na ito. Ito pa lang sasambitin natin, O Diyos, ako'y makasalanan, pero salamat at hindi mo ako pinababayaan. O Diyos, subaybay mo po ang aking buhay, kung ano pa yung aking magandang magiging desisyon sa buhay na ito. Iminumulat mo ako sa maraming katotohanan upang ito'y magsilbing maggabay, magsilbing lakas ng aking kalooban at magsilbing siyang nirarapat mong magawa ko hanggang sa tanang aking buhay, hanggang sa aking pagyao upang ang buhay ko'y tunay na nakalaan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang halaga at kalugan nitong ating sinasampalatayanan, pagpapamulat sa maraming katotohanan, may maganda bang kinabukasang inilalaan ng Diyos para sa ating kapakanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway
patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mamamayan at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa harap ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Patuloy ang iyong pagpapala para sa amin, patuloy ang iyong pagsubaybay, paggabay at pagkalinga, lalong-lalo na patuloy ang iyong pagpapatawad sa amin. Ito ang lalong makabubuti sa katatayuan ng aming buhay at tungkol din sa aming pananampalatayang bumubuhay, gumagabay at upang ikaw ay manatili sa aming piling. Digin mo nawa itong aming mga kahilingan. Basahin mo kung ano tibok na aming mga puso, kung ano nilalaman ng aming po mga isipan, upang sa gayon, ang lahat ng ito'y maging daan sa matuwid naming pamumuhay at pagpapalang handog na iyong ipinagkakaloob. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maaway mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit na karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglinga at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwas sang sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
bawal langit at lupa ng kadakilan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kahalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kahalis ng aking dugo, ng bago to lang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob sa atin ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
dakila ka, O Jesus, upang namin pagindapatin ng lahat ng nilalayon mo sa aming buhay at pagpapalang makamit namin nagagaling sa Diyos Ama. Ating ipagsaluhan, dakilang pag-ibig ng Diyos, ating ngayong awitin ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sala. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupunin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin at sa bandang huli itong magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na sakripisyo ng misa. Patalastas po, tayo po ay magkakaroon ng Mary and the Healing Saints exhibit na gaganapin sa Activity Center ng Fizermore, Quezon City ngayong darating ni ika-18 ng Setyembre hanggang ka-29 ng Setyembre. At tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa September 20, araw ng Biyernes, para sa paggunita kay San Pedro Pio de Pietrelcina na darating na ika-23 ng Setyembre, araw ng Lunes. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating gaganapin na Mary and the Healing Saints exhibit. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-unaya lamang po sa ating pong religious department at tumawag lamang po sa 8-925-7931, local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po si Binibining Rene Jose at o si Miss Alinahe. Salamat po.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banalang sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakakaranas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghay mo po ng may karanggandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum meum sacramentum venerem Cieli et antiquum novos fieri restinvides supplimentum sexuum Panem dec cielo, prestetis Diei. omne declamentum inservente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
amang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alin. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alin. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Soli, o Sacramenti praise and all thanksgiving be every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.